Dito sa Payatas nakilala ko si Naima, tubong Mindanao, pero nakikipagsapalaran ngayon sa Maynila para mabuhay. Saan niyo po yan nakuha? Diyan, kay Ate Pres. Dito na. Bahay-bahay. Matyaga niyang nililibot ang kada bahay para lang makakuha ng basura kapalit ng maliit na barya. Kung suswertihin, makakakuha din siya ng kalakal na kanyang maibebenta. Kalakal. Bibinta ko. Nakakaintindi ng kaunting Tagalog si Naima pero hindi niya gamay ang dialekto. Kaya naman ang asawa ng pinsan niya ang naging daan para kami ay magkaintindihan. Tanong ko ni Kiasong kasi sa Manila. Tes yung ano nga saya. So tingidigan. Tingidago. So, tingidakan. Yung pinsan daw niya Oo. ang kumuha sa kanya. Oo. Si Halaima ay asawa ng pinsang buo ni Naima at buong puso nilang tinanggap si Naima sa kanilang pamilya. Wala na rin kasi din siyang ibang mapuntahan, kundi sa amin lang din. Oo, wala kong Kaya- ina. Wala na rin siyang Namatay. tatay at nanay. Kaya, Oo. kaya tanggap na rin namin siya mag-asawa. Oo. Mapasang ko sumya gede mga sayaw kanababon. Kunabon. Mapiyabon na miyang ulo lang Oo. Oo. Okay naman, Okay naman na. daw yung pamumuhay niya dito. Oo. Okay na. Wala ka sa trabaho, magugutom ka lang. Mamatay ka pa. 57 taong gulang na si Naima ngayon. Sa kanyang edad ay hirap na rin siyang makahanap ng trabaho. Kaya pamamasura na ang kanyang pinagkaabalahan. Ano po yung hirap sa trabaho niyo na yan? Tuna ko ni Margan sa giya ka pumasura nga. Igira pag ako ta. Oo, ka. Pagtulak ng kariton. Mm. Yung pagtutulak at paghahakot ng basura. Dito sa bahay-bahay. Bahay-bahay lang siya dito. Oo. Lahat kasi ng mga Oo, tao building dito, C. gusto siyang Building B. patapunin kasi malinis siya. Malinis. Yung mga lalagyan nila ng basura, nililinisan niya bago niya ibalik. Dito sa pabahay sa Payatas nakatira ang kanilang pamilya. 2 taon na rin mula nang lisanin ni Naima ang Mindanao. Wala rin siyang pamilya, walang asawa. Ano po bang buhay niyo sa Mindanao dati? Doon ako ni Galbo ka sa ingad, kamais, Kamay. tatanim daw ng mais, Kamay. Ilaw. mga palay, Oo. nagtatanim ng palay. Kamusta po yung buhay sa Mindanao? Anong mas mahirap, sa Mindanao o dito sa Maynila? Doon ako ni Marag ni Kapkuyagan sa Dito. ingad o sa Manila. Hindi na mahirap. Mas mahirap sa probinsya. Oo. Mas mahirap daw sa probinsya. Para kay Naima mas mabuti na raw ang buhay na pamamasura sa Maynila kaysa sa nakasanayan niyang hirap sa Mindanao. Eh dito po, namamasura kayo doon, nagtatanim kayo. Ano po bang mas gusto niyo? Doon ako ni Kibubayan nga, patanim ka o pumasura ka? Doon ni Kibubayan nga, Masura. magbabasura na lang. Mahirap daw magtanim. Mahirap pa, mainit. Nakataong umuwi ng Mindanao. Gusto mo bang umuwi? Oo. Bibigyan ka ng pamasahe? O maga nga niya kung sa sukay, nang baling ka? Hindi. Ayaw daw niya. Ayaw niya. Ayaw niya. Mas gusto niya dito. Mahirap daw doon pamumuhay. Pamumuhay ro ka. Amya mainit, wala na. Walang kamay, namatay. Pag mainit daw, namamatay yung mais. Ang asawa ni Halaima ay isang security guard na sapat lang din ang kinikita para sa 5 anak. Mahirap talaga kasi pinagkakasya mo lang yung sahod niya eh. Kaya minsan, nagsa-sideline din na pag may palaba, naglalaba ako. Tulungan ko siran. Tulungan Pinsan din ko. kami. Oo. Hindi ko masarili. Hindi daw siya makasarili. Hindi ko makasarili. Mga pamangking ko, pamagang ko siran sa pera. Mga pinsa mga pamangkin daw niya, binibigyan niya ng pera. Sa araw na ito ay naghatid ng tulong ang serbisyong bayan ni Tatay Rani para kay Naima. Salamat sa terari. Sa ngayon, malinaw na nais kalimutan ni Naima
ang mahirap na buhay sa Mindanao. Tuloy ang kanyang pakikipagsapalaran sa Maynila para mapagpatuloy din ang kanyang buhay.